Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa ating tinatalaga ang ating mga puso sa kalinis-sinisang puso ni Maria. Ang isang malinis na puso ay masayang puso. Ang isang malinis na puso ay malayang puso. Ang isang malinis na puso ay isang puso na puno ng tuwa at pagmamahal. Sa napakaraming beses na kung saan hinayaan natin ang ating mga puso na mapuno ng galit, ng pag-aalala. Sa mga pagkakataon na kung saan hinayaan natin ang ating mga puso na magnais sa mga masasamang bagay na nakalimutan natin. Isa lang dapat ang ating palaging hinahanap sa buhay. Hindi ang mahalin, ang papurihan, ang sundan ang Diyos. Sa ating mga pagkakataon ng kahinaan at kasalanan, tayo'y magpakumbaba, humiling tayo ng tawad para minsan pa tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtaguyod mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito, dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoon Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono at magbuhat doon
ay pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuling lubos siya sa sawail na wala ng batas. Ang puon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay sila sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong umilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtatanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Kundi ang ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa'yo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating banal na misa. May isa pong katotohanan na kailangan nating maunawaan. Hindi ibig sabihin na kapag naranasan mo na ang presensya ng Diyos, na agad-agad magbabago ang iyong pagkatao. A single encounter with Christ will not automatically fix and change your attitude or your behavior. Kamukha po nung isang kwento, meron pong isang lalaking mabisyo. Nagsawa na po ang pamilya niya sa kanya dahil paulit-ulit na lang yung kanyang pagbibisyo. Nauubos po niyang pera ng kanyang pamilya sa mga hindi mabubuti at magagandang bagay. Kaya po pinilit, pinwersa ito pong lalaki na pumasok po sa kursilyo. Nakapag-retreat ito pong lalaki. Nung una, ayaw po niya, pero kalaunan dahil po sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa pagdarasal, muli po siyang nakasimba. Nagbago po ito pong lalaking mabisyo. Pagkaraan po ng isang linggo doon sa retreat house sa Cursillo, lumabas na po itong lalaking mabisyo. At pauwi na po siyang naglalakad sa kanila. Talagang sa kanyang puso, naranasan na po niya. Buhay na buhay ang Panginoon. Umiiyak siya, nagsisisi siya, nagpapasalamat siya sa Diyos. Pero nung pauwi siya, sinubukan siya ng Panginoon. Napadaan daw siya doon sa mga kabarkada niya, nag-iinuman. Tinawag siya, "Uy, pare, nandiyan ka pala." Kaya
ito pong nagbagong buhay na lalaki, pinikit niya yung kanyang mata. Sinasabi, nagdarasal, Lord, close my eyes, close my eyes, close my eyes. At lumakad po na mabilis. Pero habang naglalakad siya, may nadaanan siya. Yung mga kasugalan naman niya dati. Nakita siya, tinawag siya, "Oy, pare, dito, upo ka muna." Pero dahil nagbagong buhay na daw po siya, pinikit na naman niya ang kanyang mga mata. Nagdasal siya sa Diyos, sabi niya, "Lord, close my eyes, close my eyes, close my eyes." Mabilis, umalis, tumakbo, iniwasan yung kanyang mga kasugalan dati. Kaya lang, malapit doon sa kanilang bahay ay may disco house. At naghihintay yung isang maganda, sexy na babae. Nakita siya, "Yuhu!" sabi. "Pogi!" sabi po ng babae. "Halika na! Good time na!" sabi po nitong babae. Pagkatingin nitong lalaki, bigla daw siyang napapakit. Nagdasal siya sa Diyos. Alam niyo, sabi niya, "Lord, close your eyes, close your eyes, close your eyes." Mabilis na pumasok dun sa disco house. Patay. Balik sa dati. Ang tanong, anong nangyari? Kala ba natin nagbago na? Bakit bumalik na naman dun sa dati? Nag-retreat naman, nagdasal naman, nagsisi naman, nangako naman. Ano ang naging problema? Bakit hindi naging tuloy-tuloy yung kanyang pagbabago? Kasi hindi po sapat yung isang pakikipagtagpo lang kay Jesus para magbago ang pagkatao o ugali ng isang tao. Kung nga po sa eskwela, paulit-ulit na tinuturuan yung bata para ma-memorize niya, para matandaan niya yung mga leksyon, yung mga aral. Hindi po ba? Ganyan din po sa pagpapakabanal. Kailangan paulit-ulit na sumunod, makinig, pag-aralan ang kagustuhan ng Diyos para magbago ang iyong pagkatao. Maaaring sa umpisa, ang pagnanais mong maging banal ay magmumula sa karanasan ng Diyos. Pero tandaan niyo po ito, ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa kaisipan. Understand, my dear friends, that having a miraculous encounter with Jesus will give you a new spirit, and yet it will not give you a new mind. Kaya nga po, balikan niyo ang ating ebanghelyo. Sinasabi po dito ni Jesus kay San Pedro, "Sumunod ka sa akin." Kung ang tagpo kay Jesus ay sapat na para ikaw ay maging mabuti at banal, sana hindi na po inutusan ni Jesus itong si San Pedro na sumunod pa sa kanya. Pero bakit pa pinapasunod ng ating Panginoon si San Pedro sa kanya? Kasi hindi pa siya ganap o kompleto sa kanyang pagpapakabanal. 3 taon na po na sumusunod si San Pedro kay Jesus. Pero hindi pa rin talaga siya naging perpekto. Nagkakamali pa rin siya. Meron pa rin siyang pagkukulang. Narinig nga po natin dito sa ating pagbasa, pinakikialaman pa ni San Pedro yung pagsunod ni San Juan kay Jesus. At pinagsabihan ng ating Panginoon si San Pedro. Nasabi niya, "Why do you concern yourself with this? Your only concern should be to follow me." Mga kapatid, ang pakikipagtagpo kay Jesus ay ang unang hakbang ng kabanalan. Pero hindi yan ang katapusan. Tandaan niyo po yan. Tanging ang pagbabago ng ating mga isip ang makakatulong po sa atin para mas makamukha natin si Kristo. As St. Paul tells us, we are transformed by the renewal of our minds. Baguhin mo ang isip mo, magbabago ang buhay mo. Change the way you think, you will change the way you live. Dahil kung hindi mo babaguhin ang isip mo, kapatid, babalik ka dun sa mga masamang nakasanayan mo. Without renewing your mind, you will fall back to your old and bad habits. You will go back to your old and bad patterns of behavior. At yan po ang tanong. Paano ba natin mababago ang ating mga pag-iisip? Simple lang po, kailangan po natin bigyan ng oras at ng panahon ang Panginoon.
To renew your mind, you have to spend more time with Jesus so that you can become like Jesus. Subukan niyo po kapatid, lumakad ka kasama ni Kristo at maglalakad kayo kamukha ni Kristo. Kausapin mo palagi si Jesus at magsasalita ka din kamukha ni Jesus. Di ba? Meron pong kasabihan na nakakamukha mo yung mga pinakikisamahan mo. Hindi niyo po ba napansin yun? Pag palagi mong kasamang isang tao, nakakamukha mo na siya. May tawag po dyan osmosis. Pansinin niyo po yung mga nag-ampon. Hindi naman talaga nila tunay na anak. Pero kalaunan, ilang taon po, pag tumatanda na yung kanilang inampon, kamukhang-kamukha na, kawangis na. Ganyan din po, nakakasalita mo yung mga kinakausap mo. Nakukuha mo, natututunan mo kung paano sila magsalita, kung paano sila mangusap. Kaya ganyan kahalaga na pinipili natin yung ating mga pinakikisamahan at kinakausap araw-araw. Amen? Those people that we accompany have an effect on the way we act, on the way we think. So, the more you give time to Christ, the more you will become Christ-like. Ang hirap po kasi sa ating mga tao, gusto natin ang mabilisan Pero, tandaan niyo po, ang mabilisang pagbabago ay hindi nagtatagal. Kailangan dumaan ka talaga sa proseso kung gusto mo ng tunay at nagtatagal na pagbabago. Kamukha po kapag binigyan ka ng bisikleta, halimbawa. Agad-agad ba marunong ka ng magmaneho ng bisikleta? Di ba hindi? Para matuto ka na magbisikleta, kailangan araw-araw. Sakyan mo yan, mag-practice ka, mag-ensayo ka. Amen? Kaya nga po ang pagsunod natin kay Kristo, hindi pwedeng minsan lang. Yan ang kailangan maunawaan ng marami nating kapatid na sinasabi, palagi kayo nagsisimba. Kailangan. Kasi kung minsan ka lang magsisimba, wala naman talagang magiging pagbabago sa iyong kaisipan. Kailangan paulit-ulit ka na lumapit kay Jesus sa loob ng simbahan para merong epekto, merong pagbabago, merong mangyari dyan sa iyong kaisipan. Kaya, ang pagsunod din po natin kay Kristo ay isang pagsubok din. Asahan po natin na tayo'y magkakamali, magkakasala pa rin naman tayo habang sumusunod tayo sa Kanya. But, we must remember what the Bible tells us. Fall 6 times, but rise 7 times. Hindi po mahalaga kung ilang beses ka nahulog, nadapa, nagkasala, nagkamali. Ang mas mahalaga, kung nagkasala ka, bumawi ka. Kung nabigo ka, tumayo ka. Magpatuloy ka. Kung ikaw man ay nakasakit, humingi ka ng tawad. Hindi po ba? Kung mananatili ka lang nakadapa, kung hindi ka tatayo, walang mangyayaring mabuti sa iyong buhay. Sa bawat pagbangon mo, diyan ka nagiging mas mabuti, nagiging mas banal, at nagiging mas kamukha ni Kristo. It is good to us and to reflect today. Do you train your mind to have a mind like Jesus? Do you renew your mind every day to love like the Lord? Do you practice to love like how Christ loved? Maganda din pong itanong, ano ba ang nandyan sa iyong isip? Someone once said that a poor mind talks about money. An immature mind talks about other people. Rich minds talk about things. Wealthy minds talk about ideas. But holy minds talk about how to love, how to serve, and how to follow God. Harinawa, magbago po ang ating buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga kaisipan. Mga kapatid, ang ating buhay, higit naman po yan sa pera, sa kayamanan, sa ating mga ugnayan dito sa mundo. Lahat naman ng mga bagay na yan, iiwan natin Kaya nga, pinakamahalaga, araw-araw, umpisahan natin sa ating isip ang pagsunod, ang paglilingkod, ang pagmamahal sa Diyos. Araw-araw, huwag mong aalisin ang iyong tingin sa Diyos. Dahil pag inalis mo ang iyong tuon sa Panginoon, siguradong magkakasala ka, siguradong magkakamali ka. Bigyan mo din ng oras
si Jesus araw-araw. Ibabad mo ang iyong kaisipan sa salita ng Panginoon. Hari nawa, maging banal ang pag-iisip mo at sumunod na maging banal at mabuti ang pag-uugali mo. Amen. Tumayo po tayo. Bunga ng pagkaunawang sinugot tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin ngayon ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sinugo mong iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay nilwal ni Maria, nandi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay maging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Banal na Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na Birhen, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin.
Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko, buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para mambigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko, buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko, buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi po sapat ang isang tagpo sa ating Panginoong Jesucristo para tayo ay magbago ng pag-uugali o pagkatao. Ito ay unang hakbang lang para sa pagpapakabanal ng ating mga espiritu o kaluluwa. Pero para sa tunay na pagbabago, kailangan mag-umpisa sa ating mga kaisipan. If you want to change your life, change your mind. Change the way you think, you will change the way you live. At paano natin mapagbabago ang ating mga kaisipan? Sa pamagitan ng pamamalagi sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. You become who you follow. Tandaan po natin yan. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong mga sinusundan. Nakakamukha nyo, nakakasalita nyo, nakakakilos nyo ang inyong mga sinusundan. Kaya tama, mabuti ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang kay San Pedro pero sa ating lahat. Come follow me. Sundan natin siya. Hindi lang ngayon o hindi araw-araw. Kaya hindi sapat yung minsan ka lang nagsisimba. Dahil walang epekto yan sa iyong pag-iisip, sa iyong pag-uugali. Kung nga yung mga matagal nang nagsisimba, minsan masama pa yung ugali nila. Ikaw pa kaya na hindi nagsisimba? Baka mas grabe ang iyong pag-uugali. Kaya hilingin po natin ito. Ito dapat ang ating maging dasal ngayon. Na huwag tayong magsawa na sumunod, lumapit, manatili sa ating Panginoong Hesukristo parang ating mga kaisipan ay magbago, maging kamukha ng isip ni Jesus para makita at maranasan ng ibang tao, buhay ang Diyos sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.